Sa Seoul, si Dr. Jisoo ay gumagawa ng kakaibang eksperimento sa mga hayop upang pagalingin ang anak na nananatili pa ring buhay dahil sa makina. Ang mga pinag-eksperimentuhan na hayop ay gumagala sa lab habang si Jisoo ay pinatay ang assistant niya para patahimikin ito at gamitin para subukan ang pinakabagong serum. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga awtoridad sa lab upang arestuhin siya dahil sa pagpatay sa mahigit 100 tao na ginamit niya sa eksperimento, at nang mag-inject si Jisoo ng serum upang patunayan na nakagawa siya ng malaking pagtuklas, siya ay binaril. Biglang lumindol sa lugar at nagsimulang yumanig ang buong silid. Sa labas, ang lahat ng mga gusali sa lungsod ay nagsimulang gumuho at hindi nagtagal ay nagsimula na ring gumuho ang lab. Agad na tumakas ang mga awtoridad upang iligtas ang sarili, ngunit nanatili si Jisoo upang protektahan ang anak. Sa kalaunan ay sinira ng lindol ang buong lugar, at ang dating syudad ay naging wasteland. Ang mga tao ay sama-samang naninirahan sa maliliit na nayon habang naghahanap ng pagkain, na labis na kakaunti. Isa pang problema ay ang tubig dahil bihirang umulan. Ang pag-alis sa mga pamayanan ay hindi magandang ideya dahil may mga desperadong tao sa labas na handang pumatay para sa pagkain, kaya't iilan lang ang mga armadong lalaki na naglalakas loob lumabas upang maghanap ng pagkain. 3 taon pagkatapos ng lindol, si Ji-won ay nangaso ng pwedeng makain gamit ang pana. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng hayop at nakakita ng buwaya, kaya nagtago siya sa likod ng kotse at sinindihan ang pana bago binaril ang hayop sa ulo nito. Ang buwaya ay namilipit sa sakit ng ilang segundo at bumagsak. Tuwang-tuwa, lumapit si Ji-won upang kunin ang biktima, ngunit biglang nagising ang buwaya at hinabol siya. Ang normal na palaso ni Ji-won ay hindi makatusok sa balat ng buwaya, kaya agad siyang nagtago sa loob ng sasakyan, ngunit naipasok ng buwaya ang ulo nito sa bintana, sinusubukan siyang kagatin. Sa sandaling iyon, ang hayop ay hinila palayo ni Namsan, na gumamit ng machete upang agad na pugutan ng ulo ang buwaya. Pagkatapos, dinala ng mga lalaki ang buwaya pabalik sa nayon, kung saan pinutol nila ito sa maliliit na piraso ng karne at ipinagpalit ang mga ito sa ibang kagamitan. Dumating si Suna at ang lola niya na si Yeonso upang kumuha din ng karne at sinubukan ni Ji-won na ligawan ang babae, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ang mapayapang umaga ay biglang nag-ambala ng pagdating ng marahas na gang sakay ng pangit na kotse na bumangga sa tent. Ipinaliwanag ng miyembro ng gang na may hinahanap silang kriminal at ipinakita ang napakapangit na drawing, ngunit walang sinuman ang nakakilala nito. Nagpasya ang gang na hulihin ang kahit sino sa taga-nayon na sa tingin nila ay kamukha ng drawing, na naging dahilan upang subukan ng isang lalaki na ipagtanggol ang sarili. Hinawakan niya sa leeg ang gangster, ngunit pinutol ng isa pang gangster ang braso niya para mabitawan nito ang kaibigan. Sumunod, sinubukan ng gangster na bastusin si Suna at nang talikuran niya ito, hinawakan siya nito sa buhok at itinulak si Yeonso sa lupa. Hindi nagtagal ay dumating si Ji-won para ipagtanggol sila at naganap ang labanan. Nagawa niyang patumbahin ang unang lalaki ngunit hindi nagtagal ay pinalibutan siya ng iba pang grupo at sinimulan siyang bugbugin ng mga ito. Sa kalaunan, napagod si Namsan sa panonood at nakialam, mahusay na binugbog ang lahat ng masasamang tao sa ilang galaw lamang. Isang pandak na lalaki ang sumubok na saktan ang kanyang binti, ngunit para kay Namsan ito ay nangingiliti lamang. Pagkatapos ay sinubukan ng isang lalaki na hampasin siya ng tubo, ngunit mabilis siyang nadaig ni Namsan at itinulak sa lamesa ng karne, at nagtanong ng impormasyon. Ipinaliwanag ng gangster na nagtatrabaho sila sa lalaki na nagngangalang Tiger, na pamilyar kay Namsan. Napansin din niya na ang mga gangster ay may malinis na tubig, kaya ipinaliwanag nila na nakuha nila ito mula sa nag-iisang gusaling apartment na nakatayo pa, kung saan ang grupo ng mga survivor ay lumikha ng matagumpay na komunidad na may sariling mapagkukunan. Nang marinig ng mga gangster ang pangalan ni Namsan, agad nila siyang nakilala at tumakas. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa nayon ang grupo ng mga recruiter na may maayos na kasuutan. Galing sila sa gusali ng apartment, at naghahanap sila ng mga pamilyang may mga anak na teenager, upang protektahan sila dahil ang mga kabataan ang kanilang kinabukasan. Pumayag lang si Suna na umalis alang-alang sa kanyang lola. Pagsapit ng gabi, naglalakad pa rin sina Suna at Yeonso patungo sa apartment building kasama ang mga recruiter. Nang may makita silang gumagalaw sa dilim, agad silang nagtago, ngunit sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe gamit ang kanilang flashlight, kinumpirma nilang ito ay mga kasamahan na recruiter din. Ang dalawang grupo ay patuloy na naglakad ng magkasama at si Suna ay nagkaroon ng kaibigan mula sa ibang nayon na tinatawag na Juye.
Sa kalaunan, ang mahinang katawan ni Yeon-soo ay sumuko na sa pagod at siya ay bumagsak, ganoon din ang nangyari sa matandang ama ng isa pang bata. Sinabi ng isang recruiter na may malapit na pagamutan, at maaari nilang iwanan doon ang mga matatanda upang magpahinga at ang mga kabataan ay dadalhin ng mga recruiter sa apartment building. Ilang minuto lamang ang lumipas, natagpuan ng grupo ang ilang sasakyan na naghihintay sa kanila at si Suna ay nagtataka dahil kung ang mga sasakyang ito ay nasa malapit lang pala, dapat ay isinakay na lamang nila ang mga matatanda. Hindi pinansin ni Sargento Kwon ang kanyang komento at napansin ni Suna ang kakaibang kulugo sa likod ng tainga nito. Samantala, si Yeon-soo at isa pang matanda ay dinala sa bangin na dulot ng lindol, kung saan ang isa ay itinulak sa gilid at si Yeon-soo ay sinaksak. Nakita ito ni Namsan at Jiwan, na nangangaso sa labas. Sa sandaling narinig sila ng mga recruiter ay nagpaputok sila, kaya mabilis na kumilos si Namsan at pinatay silang dalawa sa ilang segundo. Ngunit sa kanyang pagkabigla, parehong tumayo ang dalawang lalaki at nagsimulang labanan siya. Nakuha ni Jiwan ang atensyon ng isang kaaway sa pamamagitan ng pagtakbo palayo at nagawa niyang ihampas ang ulo nito sa semento nang subukan nitong hulihin siya, ngunit buhay pa rin ang lalaki. Pagkatapos ay ipinakita na ang mga lalaking ito ay mayroon ding kulugo sa likod ng mga tainga nila. Habang may naiisip na plano, patuloy na lumaban si Jiwan at pinapunta niya ang kalaban sa isa sa mga pambitag niya ng hayop, at nahuli siya. Gayunpaman ang lalaki ay gumamit lamang ng kutsilyo upang palayain ang sarili at muling hinabol si Jiwan, ngunit nang papatayin na siya nito, pinatumba ito ni Yunho, na sa wakas ay tuluyang pinatay ang lalaki sa pamamagitan ng pagpugot sa kanya. Samantala, patuloy na nilabanan ni Namsan ang isa pang lalaki at sinaksak ito ng bakal, ngunit tumalon lang ang lalaki at sinubukang salakayin si Namsan mula sa likuran. Binato siya ni Yunho ng kutsilyo para pabagalin siya, pagkatapos ay ginamit ni Namsan ang parehong kutsilyo para pugutan siya. Pagkatapos, binigyan ni Jiwan at Namsan si Yeon-soo ng tamang libing at ipinaliwanag ni Yunho na sinusubukan niyang pumunta sa apartment building upang iligtas ang mga residente at ang mga nasasakupan niya. Dati siyang bahagi ng Air Force at ang koponan niya ay lumilipad sa lugar upang iligtas ang sinumang nakaligtas sa lindol. Isang araw nakita nila ang nag-iisang gusali na hindi gumuho, kaya tinulungan nila ang mga residente na linisin ang lugar at muling itayo ang komunidad. Habang nagtatrabaho sila, nagpakita si Jisoo at nag-alok ng serbisyo bilang doktor, ngunit pagkatapos ng ilang araw, ipinakita niya ang tunay na kulay nito. Nagsimulang magreklamo ang mga magulang dahil hindi na nakabalik ang kanilang mga anak pagkatapos silang kunin ni Jisoo at kinumpronta siya ni Yunho para dito. Gayunpaman, si Kwon at ang iba pang bahagi ng koponan niya ay lihim na nakikipagtulungan kay Jisoo, na ipinakita ni Kwon sa pamamagitan ng pagbaril sa isang kasamahan. Ang lalaki ay tumayo lamang muli, at sinabi ni Jisoo na ang eksperimento niya ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Galit na galit, hinarap ni Yunho ang doktor, ngunit hinila lamang siya pabalik ng mga kasamahan niya. Naganap ang labanan at matapos patumbahin ang ilang mga kasamahan, sinubukan ni Yunho na barilin si Jisoo, ngunit naunang magpaputok si Kwon. Walang pagpipilian si Yunho kundi tumalon sa bintana at tumakas. Matapos marinig ang lahat ng ito, sina Jiwan at Namsan ay sumang-ayon na tulungan si Yunho dahil gusto din nilang iligtas si Suna, gayunpaman, kailangan nilang gumawa ng plano upang malampasan ang security. Sa malapit, pinag-away ng dalawang gang ang mga sibilyan hanggang sa kamatayan para sa kasiyahan at pagsusugal, nagbanta na papatayin ang mga mahal nila sa buhay kung hindi sila susunod. Pagkatapos ng isa pang laban na nagtapos sa kamatayan, tinanong ng leader na si Tiger ang kabilang gang kung mayroon silang iba pang maipupusta, na nag-trigger ng argumento na nauwi sa marahas na away. Ang parehong partido ay nagsimulang patayin ang isa't isa ng walang awa, ngunit walang sinuman sa kanila ang nagawang saktan si Tiger, na siyang may pinakamaraming dugo sa mga kamay. Isa-isang namatay ang mga gangster at nang kakaunti na lang ang natitira, dumating si Namsan kasama ang iba at tinawag si Tiger. Lumalabas na dating magkaribal sa boxing sina Namsan at Tiger, ngunit napuruhan siya ng husto ni Namsan kaya nagbitiw si Tiger at ngayon ay gusto niyang maghiganti. Ang parehong mga gang ay nagtulungan upang salakayin ang tatlo, ngunit dahil sa pagsasanay ni Namsan at Yunho, madali para sa kanila na talunin ang grupo ng mga gangster. Mahusay din na ipinagtanggol ni Jiwan ang sarili at nagawang makarating sa kulungan upang palayain ang lahat ng mga bihag na sibilyan. Nang madaling natalo ni Namsan si Tiger sa ilang galaw lang, sinubukan ng lahat ng iba pang gangster na tumakas, ngunit hinuli nila ang iba para i-interrogate sila ni Namsan.
Tinanong niya ang mga ito kung saan nila nakuha ang tubig habang sinusuntok sila, dahilan upang aminin ni Tiger na nakipagkasundo siya sa mga residente ng gusali. Nagdadala siya ng mga bata doon at bilang kapalit ay binabayaran nila siya ng malinis na tubig, ngunit pinapayagan lang siyang makapasok tuwing araw ng delivery, kaya kailangan ni Namsam na magplano para dito. Samantala, nakarating ang grupo ni Suna sa apartment building at nabigla kung gaano ito kaayos. May mga bantay sa lahat ng dako, mga solar panel na nagbibigay ng kuryente, at maging mga gulay na tumutubo sa maliit na hardin. Malugod silang tinanggap ng mga taga roon at ipinakilala ni Jisoo ang sarili bilang pinuno, at agad na namigay ng mga bote ng malinis na tubig. Sa pagnanais na makapagtabi ng maiinom para sa lola, hindi ininom ni Suna ang tubig. Pagkatapos ay binigyan siya ng sariling apartment, kung saan laking gulat niya nang makakita siya ng mga supply, malinis na damit, at kahit pa nga tubig sa gripo. Pagkatapos magpalit, nagtanong si Suna tungkol sa lola niya, at sinabi sa kanya ng guro na kasalukuyan na itong sinusundo ng sasakyan. Pagkatapos ay inanunsyo ni Jisoo kung sino sa mga teenager ang nakakuha ng pinakamataas na marka, at ang mga pamilya ng nangungunang 4 na estudyante ay itinalaga sa pinakamagagandang apartment sa ika-8 palapag, na hindi na kailangang magtrabaho at bibigyan din ng libreng pagkain. Gayunpaman, nang pribadong kausapin ng mga guro ang mga mag-aaral at mga pamilya nito, nalaman nila na ang mga bata lamang ang ipapadala sa ika-8 palapag, habang ang mga pamilya nila ay ipapadala sa basement kung saan kailangan nilang linisin ang tubig at mga bote. Kailangan nilang magtrabaho ng mahabang oras araw-araw at hindi sila pinapayagang makita muli ang kanilang mga anak. Sa lab ni Jisoo, kumain si Kwon ng isang buong daga habang sinabi ng guro kay Jisoo na si Suna at Yunho ay malusog at perpekto para sa eksperimento, kaya pinaalalahanan siya ni Jisoo na bigyan sila ng tubig. Pagkatapos, ipinakilala sila ng guro sa ibang kaklase at si Suna ay nabigla nang makitang ang lahat ng iba pang mga kabataan ay palaging nakatulala at may peklat sa likod ng mga tenga nila. Patuloy na naghinala si Suna nang simulan ng guro ang pagtuturo tungkol sa kung gaano kahina ang pangangatawan ng mga tao at kung paano sila dapat mag-evolve para mabuhay ng walang tubig. Sa lalong madaling panahon, ang klase ay puro propaganda na lang tungkol kay Jisoo na siyang tanging tagapagligtas at tungkulin nilang tulungan siya. Sa oras ng tanghalian, lahat ay binigyan ng bote ng tubig at iginiit ng guro na mahalagang inumin ito, kaya nagpa siya si Suna na huwag siyang sundin. Dumating din si Jisoo upang bigyan sila ng talumpati at pinili si Juye bilang kanyang susunod na helper. Nagtanong muli si Suna tungkol sa lola niya at sinabing dumating siya ngunit may matinding karamdaman, kaya mananatili ito sa medical bay sa loob ng ilang araw. Nang paalalahanan siya ni Jisoo na uminom ng tubig, si Suna ay nagpanggap na uminom ng tubig. Pagkatapos, sinubukan ni Jisoo ang pinakabagong serum kay Kwon, na nag-aalala tungkol sa 2 ahente na hindi pa bumabalik. Gusto ni Kwon na magdala silang lahat ng serum injection sa lahat ng oras kung sakaling kailanganin nila ito, ngunit binigyan siya ni Jisoo ng hindi malinaw na dahilan laban dito. Pagkatapos umalis ni Kwon, nalaman natin na si Jisoo ay nagtatrabaho pa rin sa pagpapagaling sa anak nito. Sa gabi habang ang lahat ay natutulog, si Suna ay bumangon sa kama at palihim na naglibot sa gusali. Nang marinig niya ang mga taong paparating, tumalon siya sa balcony at nagtago sa tamang oras. Sa basement, pinaalis ng mga sundalo ang mga manggagawa na pang-umaga upang palitan sila ng mga manggagawa na panggabi, ngunit nagsimulang magprotesta ang mga magulang ni Juye dahil hindi sila pinapayagang makita ang kanilang anak. Upang maiwasan ang kaguluhan, dumating si Jisoo at dinala ang mga magulang ni Juye sa lab, nangako na makikita nila ang kanilang anak. Bumalik kay Suna, pumasok siya sa loob ng lab ni Jisoo at tiningnan ang mga record. Natuklasan na nag-e-eksperimento siya ng mga reptiles upang gumawa ng serum dahil sa kakayahan nitong pagalingin ang sarili. Ang mga unang eksperimento ay ginawa sa mga kabataan, at lahat sila ay namatay. Pagkatapos ay binuksan ni Suna ang pinto at nakitang nakakonekta sa makina si Juye sa pamamagitan ng hiwa sa likod ng tainga nito. Sa sandaling iyon ay dumating si Jisoo, kaya nagmamadaling nagtago si Suna. Ang mga magulang ni Juye ay nabigla nang makita nila ito kaya sinubukan ni Jisoo na ipaliwanag na ito ay para sa ikabubuti. Pagkatapos ay upang patunayan na mahalaga sa kanya ang mga kabataan, ipinakita niya sa kanila kung paano niya ginagamot ang sariling anak. Ang mga magulang ay natakot nang makita na ang itaas na bahagi ng katawan lamang ng bata ang natitira, at malupit na pinapanatili ni Jisoo ang katawan nito sa glass box upang mapanatili ang pagtibok ng puso.
Sa pagtanggi na maging parte nito, sinubukan ng mga magulang na idiskonekta si Juye sa makina, ngunit ito ay nagdulot lamang sa kanya ng seizure. Nagmamadali si Jisoo para tulungan siya, ngunit huli na at nakalulungkot na namatay si Juye. Galit na galit, paulit-ulit na sinaksak ni Jisoo ang ama ni Juye, at nang subukang tumakas ng ina, binaril siya ni Kwon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nahanap ni Jisoo si Suna at ginamit siya bilang susunod na pag-eeksperimentuhan. Habang ikinokonekta siya sa makina, ipinaliwanag niya na gumagamit siya ng mga teenager dahil ang kanilang mga pituitary gland, na matatagpuan sa utak, ay may sangkap na kailangan niya, na ginagawa niyang serum sa pamamagitan ng tubig na iniinom nila araw-araw. Nang buhayin niya ang makina, sumigaw si Suna sa sakit. Samantala, dumating si Namsan at ang iba pa sakay ng truck ni Tiger na nagpapanggap na may dalang delivery. Sinabi ng gwardya na hindi ito araw ng delivery at hindi makagawa ng dahilan si Tiger, kaya naghinala ang mga sundalo at tiningnan ang likod ng truck. Biglang pinatumba ni Namsan ang isang bantay at binilisan ang takbo, hindi pinapansin ang pagpapaputok ng mga sundalo at binunggo ang gate. Mabilis na pinaikot ang truck, sinira ang watchtower at pagkatapos ay ibinangga ang sasakyan sa lobby. Nagmamadaling nagtago si Tiger habang sina Namsan, Ji-won, at Yunho ay nagpaputok ng baril na kinuha nila sa gang. Maya-maya pa'y lumapit ang mga sundalo, kaya binugbog sila ni Yunho at binuksan ang daan para makaakyat sila sa hagdan. Pagkatapos barilin ang lock, pumasok ang tatlo sa abandonadong silid at kinilabutan si Yunho nang makita ang mga kasamahan sa loob ng selda. Nang palayain niya ang mga ito, natuklasan niya na ang mga sundalo ay parang mga hayop na zombie na agad umatake. Mabilis na iniligtas ni Namsan si Yunho at pagkatapos ay nagpaputok ang mga lalaki upang pasabugin ang ulo ng kalaban. Masyadong silang marami at hindi nagtagal ay lumapit ang mga sundalo para makipaglaban ng mano-mano. Ginawa ni Namsan at Ji-won ang lahat ng makakaya upang ipagtanggol ang sarili, ngunit si Yunho ay shock pa rin at hindi kayang saktan ang mga kaibigan. Sa kabutihang palad, sinigawan siya ni Ji-won at natauhan siya, kaya kumilos si Yunho at sinimulang pugutan ang mga zombie. Mahusay na nagtulungan bilang isang koponan, nagawa ng tatlo na patayin ang lahat ng mga sundalo hanggang sa wala ng kaaway na nakatayo. Sa sandaling iyon ay inanunsyo ni Jisoo sa speaker na hahayaan niyang mabuhay sila kung aalis sila ngayon. Gamit ang intercom sa cell area, tumugon si Namsan na hindi sila sa suko at pagkatapos ay sinira ang device na nagpasakit sa tainga ni Jisoo. Habang si Jisoo ay bumalik kay Suna upang kunin ang serum mula sa katawan niya, ang tatlo ay umakyat sa itaas at pinasabog ang pinto upang patayin ang lahat ng mga sundalo sa kabilang panig. Maya-maya ay dumating ang backup ni Jisoo, kaya sinabi ni Namsan sa iba na hanapin si Suna, habang siya ay nagpaiwan para harapin ang mga kaaway. Pagkatapos ay binaril ni Namsan ang extinguisher upang lumikha ng usok na ginamit niya upang itago ang sarili habang binabaril ang mga paparating na gwardya. Nang maubusan siya ng bala, kinuha niya ang kanyang machete at pumunta sa koridor para patayin ang mga sundalo ng harapan. Mabilis na nilaslas sila gamit ang sandata at inagaw din ang kanilang mga baril para barilin sila. Nang sundan siya ng isa pang grupo ng mga sundalo, ginamit ni Namsan ang mga baril mula sa mga patay na lalaki at pinatay silang lahat sa ilang segundo. Pagkatapos, pumunta siya sa basement at sinabihan ang mga manggagawa na lumabas at hanapin ang kanilang mga anak. Samantala, patuloy din ang pagbaril ni Yunho at Ji-won sa mga sundalo habang paakyat sila. Napakaraming sundalo ang dumarating, kaya nanatili si Yunho upang patumbahin sila habang si Ji-won ay patuloy na umaakyat. Pinagsama niya ang mga kasanayan niya sa pagbaril at pakikipaglaban para mapabagsak silang lahat, at hindi nagtagal ay si Kwon na lang ang natira. Nilabanan niya ito ng mano-mano, ngunit mas mahusay itong makipaglaban dahil sa serum sa kanyang katawan, kaya mahirap siyang itumba. Pagkatapos ng maraming paghihirap, nagawa ni Yunho na saksakin siya sa paa at mata, ngunit ibinunyag ni Kwon na sa ilalim ng kanyang balat ay may kaliskis ng buwaya na nagpoprotekta sa kanya. Sinubukan muli ni Yunho na umatake, ngunit madali siyang natalo ni Kwon at sinaksak siya bago siya itinapon sa balcony. Sa itaas na palapag, tiningnan ni Ji-won ang bawat silid at sa huli ay nahanap niya ang silid-aralan, kung saan mabilis niyang pinatay ang bantay. Sinubukan ng guro na magtago, ngunit kinuha siya ni Ji-won bilang hostage upang ituro sa kanya ang daan patungo sa lab. Sinabihan din ni Ji-won ang mga estudyante na tumakbo, ngunit wala ni isa sa kanila ang kumurap man lang. Sa kanilang paglabas,
Si Jiwan at ang guro ay natagpuan ni Kwon, ngunit dumating din si Namsan at hinarap ang sarhento habang ang iba ay umalis. Sa lab, nag-inject si Jisoo ng bagong serum sa katawan niya at agad na nakaramdam ng sakit dahil hindi uminom ng tubig si Suna. Lumitaw ang mga kulugo sa katawan ni Jisoo habang siya ay sumusuka, ngunit bago siya makapaghiganti kay Suna, dumating si Jiwan kasama ang guro. Dinastruct siya ni Jisoo sa pamamagitan ng pagbabanta kay Suna at sinalakay ng sundalo si Jiwan mula sa likuran para itumba siya. Pagkatapos ay inutusan ni Jisoo ang guro at ang sundalo na ilagay ang anak niya sa maleta habang kinukuha niya ang lahat ng sample ng serum. Sa ibaba, nakipaglaban si Namsan kay Kwon. Pareho silang may hindi kapanipaniwalang lakas at patuloy na inihahagis ang isa't isa sa paligid. Biglang hinawakan ni Kwon si Namsan, at ginamit niya ang bilis at bigat ng kalaban para ihagis siya sa bintana. Si Kwon ay patuloy na nakahawak kay Namsan upang maiwasan ang pagkahulog, kaya itinusok ni Namsan ang leeg nito sa basag na salamin at pinugutan siya. Habang sa wakas ay nakasama ng mga nagtatrabahong magulang ang kanilang mga anak, si Namsan ay nakarating sa lab at kinuha ang baril ng sundalo para barilin siya at ang guro. Hindi pinansin ni Jisoo ang paghingi ng tulong ng guro at tumakas sa pinto sa likod pagkatapos maghulog ng granada sa lab. Tumakbo si Jiwan sa stretcher at ginawang pangharang kasama si Suna, pinrotektahan silang dalawa mula sa pagsabog. Ang malakas na ingay ay gumising kay Yunho, na buhay pa pala. Ang lab ay nasusunog na ngayon, kaya si Namsan ay gumamit ng pinto upang dumaan sa apoy at tulungan ang mga kabataan. Sa labas ng gusali, nakita ng mga residente si Jisoo na sinusubukang tumakas at sinimulan siyang bugbugin para sa ginawa niya sa mga bata. Sinira din nila ang lahat ng serum, ngunit lumayo sila nang makitang nagbabago ang mukha ng doktor. Galit na galit, kumuha ng baril si Jisoo at nagpaputok na parang baliw, na ikinamatay ng ilang mga residente ngunit hindi sinasadyang nabaril ang dalang maleta sa proseso. Nagsimulang tumulo ang gamot kaya nagmadali si Jisoo na buksan ito ngunit huli na. Ngayon ay patay na ang anak niya. Bigla siyang nagsuka dahil lumala ang kalagayan niya, at nang dumating ang mga bida, muling nagpaputok si Jisoo, kaya binaril siya ni Namsan ng ilang beses upang tuluyan siyang patayin. Tila nagdiriwang para sa kanilang tagumpay, dumilim ang langit at umulan. Sinabi ni Yunho na mananatili siya rito upang tulungan ang iba na muling magsimula, at si Namsan at ang mga kabataan ay nagsimulang maglakad pa uwi. Habang pabalik, dinala ng mga lalaki si Suna sa libingan ng lola niya, kung saan lumuhad siya habang umiiyak. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.